Ngayon, mga kababayan, ang lahat daw ng ito, no, yung mga pagpapa-ICC, pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC, ang nasa likod daw ho nito, mga kababayan, ayon kay Kopman, no, na kanilang abogado, na parang inulit lang din po ang sinabi ng mga DDS. Ang nasa likod daw po nito ay si Pangulong Bongbong Marcos. Naku sir, hindi niyo po ba alam kung gaano hinihiling ng taong bayan na sana nga si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong kay dating Pangulong Duterte? Kapag ka narinig ng mamamayang Pilipino na si Pangulong Bongbong Marcos nga ang nagpakulong, ang nagpadala sa ICC kay dating Pangulong Duterte, akala nyo ba magagalit ang mamamayang Pilipino? Baka matutuwa pa ho. Bakit? Nun ho kasi na nagsisisigaw iyang mga yan. Nung nakakalaya pa ang dating Pangulo. Sigaw, ano sinisigaw nila? Adik ang Pangulo at kung ano-ano pong paninira ang sinisigaw nila. Nabubwisit, naiinis, nagagalit na ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Kasi nga daw ho, masyadong mabait, hindi sila binabakbakan, binabalikan, hindi. Hanggang iba nga sinasabi, pakulong mo na yung mga yan. Total naman, rebellion ang mga sinasabi. Di ba? Da kapag narinig ninyo na gusto ng taong bayan na marinig na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakulong dyan, magulat kayo, hala, natuwa pa sila. Di po ba? Ngayon, yung naratibo na si PBBM ang nasa likod niya ng ICC case ni Duterte, ginagaya nyo lang ho yung mga sinasabi ng mga Duterte Fans Club nung mga DDS ginagaya lang pati ho yung sinasabi ng mga DDS na illegal ang pagkaka-aresto. Ganun lang din ho yung sinasabi ni Kopman. Parang nagbayad pa kayo ng abogado. Kung ginagaya lang ni Kopman yung mga sinasabi ninyo, di sana si Medjal Dia na lang. Di ba? Mukhang mahal pa yung bayad dito sa mokong na to. Hindi ko nga maintindihan bakit hindi niya nire-request yung speedy trial para mapauwi agad. Kung hindi ho guilty. Ewan ko, baka gusto madaming appearance. Sabi niya, si Pangulong Bongbong Marcos umano ang tunay na prosecutor sa ICC case at ginamit ang sandali lang, mga congressman ang nagharap-harap dun Di ba Ngayon may nadagdag sa prosecution panel si De Lima, si Chel Jokno. Kaya may mga taong umarap pa at sila mismo ang nag-iimbestiga at sila mismo ang nagsasabi, pati kasama dyan, si JJ Suarez. Ang sinasabi niya, tingnan mo yung mga nakikita mga pangalan dito sa confidential funds. Ay, hindi. Ano pala? Impeachment pala yun, kababayan. No? Pero dito, sa prosecution, ang galing napunta tayo sa impeachment. Dito, sa prosecution, mga kababayan, may mga taong nagreklamo, mga kapamilya ho. No? Mga kapamilya nung sinasabi di umanong biktima ng dating Pangulong Duterte nung siya sasabihin ko sana nabubuhay pa, buhay pa pala. Nung siya ay nasa posisyon. At sino po ang kasama? Si dating Senador Trillanes kasama ng mga biktima. Sila po ang nagkaso, mga kababayan. Di ba? Ano sinasabi si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi pa nga siya, hindi pa siya presidente niyan, 2017. Nung pa yan. Kaya lang umabot na ngayon lang nangyari. Dahil nga po, aasahan mo naman kay dating Pangulong Duterte, ipakulong niya yung sarili niya? Hayaan niya na maimbestigahan siya? Hindi, di ba? Since siya ang nasa kapangyarihan, ang gagawin niya, aabusuhin niya na yung kapangyarihan para hindi siya maimbestigahan. Aalis kami sa ICC. Di ba? Yun nga lang Hindi pa kayo nagtaka. Ay, umalis sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Baka may itinatago talaga. Kaya ayaw magpa-imbestiga, natatakot. Ganun ho, mga kababayan.
Sabi dito, si Pangulong Bongbong Marcos umano ang tunay na prosecutor no sa ICC case at ginamit ang kaso bilang bahagi ng kanyang kampanya. What? Ginamit ang kaso bilang bahagi ng kanyang kampanya ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Duterte. Saan banda? Kasi kung i-analyze natin tong sinasabi, si Pangulong Bongbong Marcos umano ang tunay na prosecutor sa ICC case at ginamit ang kaso bilang bahagi ng kanyang kampanya. Parang ang layo nung sinasabi dito. Di ba? Nung nangampanya po sa pagka-presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya naman pinagsasalitaan o hindi naman niya binabanata si dating Pangulong Duterte. Bagkus nagkaroon pa nga ng unity team. Ang bumabanat noon, kahit na magkatandem na si Sara Duterte at si BBM, ang bumabanat pa din noon si dating Pangulong Duterte. Yung mga pagsabi-sabi niya ng mga weak president, ng mga weak, mayroon tayong kumakandidato, nag-a-addict. Siya yung bumabanat doon. Paano gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya yung kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC case? Sinabi ni Kaufman na nasa mabuting kalagayan si Duterte at tiwala sa ipinapakitang depensa para sa kanya. Malalaman natin yan. No? Kung mapapauwi mo ng 2 taon, kung maa-acquit kung 2 taon o ganyan, o baka 6 months pagkatapos nung hearing sa sa Setyembre, kung di ako nagkakamali, di ba? Baka naman pinapaasa mo lang yung mga DDS, tapos talo din, tapos kulong din. Syempre, sino ba naman hong lawyer, mga kababayan? Ang ipapamuka na wala, alanganin tayo dito. Syempre, hindi niya sasabihin yon. Di hindi siya hinire, wala siyang kinita. Di po ba? Walang appearance fee, walang acceptance fee. Pag sinabi niya na mahina ang pagkakapanalo nitong tatay ninyo. Di ba? Ibinunyag din niya na naapektuhan ng US sanction si ICC Chief Prosecutor Karim Khan, kaya Deputy Prosecutor na ang namumuno sa kaso. Walang kinalaman yan diyan kay dating Pangulong Duterte. Yun yung kaila yung kaila Netanyahu at doon kaila, kung di ako nagkakamali, si Putin. Doon yun. Dagdag ni Kaufman, tanging si Marcos lang ang maaaring tumulong para maibalik si Duterte sa Pilipinas. Banatan nyo ng banatan. No? Banatan nyo ng banatan. Ito po yung mga pilit kumakalaban tapos gusto ng tulong. Mga bossing. Ito po yung paulit-ulit na kinakalaban si Pangulong Bongbong Marcos tapos ang expect nila ay mabait sa kanila si dating babait si Pangulong Marcos. Puro sila sigaw ng kung ano-ano na walang katotohanan. Tapos gusto mabait sa kanila. Ano yun? Gusto nyong gawin tuta, aso, ang Pangulo? Mukhang hindi naman pwede yan. Hindi naman papayag ang Pangulo dyan. Diba? Kung kayo nagpakatuta sa China, si Pangulong Bongbong Marcos mukhang imposible namang umabot sa punto ng ganon. Di po ba? Kayo-kayo na lang yun. Hindi nadamay ang Pangulo. Dahil ang Pangulo mabait.